Imagine this, nasa bahay ka kasama ang mga kaopisina mo, biglang may nagsabing, "Uy, Katoliko ka, di ba? Bakit kayo sumasamba sa rebulto? Bawal yan sa Biblia ah." Exodus 20, graven images. Gusto mong sumagot, pero nga. Kasi hindi mo kabisado ang verses. Pero teka, after this video, ikaw na ang magsha-shutdown sa kanila gamit ang sarili nilang Biblia. Let's go! So ang tanong ko, idolater ba ang Diyos? Sinasabi lang mas may alam pa sila kesa sa Diyos. Kung ang pagkakaroon ng estatwa sa simbahan ay kasalanan, bakit nanahan ang Diyos sa templo na puno ng estatwa? So, ano ba ang paratang? Galing mismo sa Exodus 20 verses 4 to 5. You shall not make for yourself a graven image. You shall not bow down to them or serve them. Diyan sila kumakapit. Ang argumento nila, may estatwa ang Katoliko, ergo, sumasamba sa rebulto. In conclusion, idolater. Ang simple ng logic nila, di ba? Spoiler alert, mali. At ang maganda pa dito, ang Biblia mismo ang magpapatunay na mali sila. Hindi lang opinion ko. Hindi lang din tradisyon ng simbahan. Ang Biblia. Kaya ito na, 7 verses direct from the Bible na magpapatunay ng pagkakaroon ng religious icons ay hindi idolatry. Let's go to verse number 1. God commands statues sa Exodus 25:18 to 20. Ito ang unang pang-debunk natin. Same book ng Exodus. Same God na nagbigay ng 10 Commandments. At ano ang sunod niyang ginawa pagkatapos ng Exodus 20? Nag-commission siya ng 2 estatwa. And you shall make 2 cherubim of gold. Of hammered work shall you make them. The cherubim shall spread out their wings above, overshadowing the mercy seat with their wings. Gold, hammered work, cherubim, angels, statues, sa Ark of the Covenant mismo. Si God ang nag-utos nito. So ang tanong ko, idolater ba ang Diyos? Siyempre hindi. So kung ang paggawa ng estatwa ay intrinsically evil, bakit inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng estatwa para sa pinakabanal na bagay sa Israel? Kaya bang magpagawa ng isang Diyos na all good ng isang evil act? Halimbawa, utusan niyang magsinungaling si Moses. Ang sagot dyan ay hindi. At ganun din sa pagpapagawa niya ng estatwa. Kaya sa unang verse pa lang, makikita na natin na walang mali sa paggawa ng estatwa. Punta na tayo sa verse number 2. Exodus 26 verse 1. Moreover, you shall make the tabernacle with 10 curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet stuff. With cherubim skillfully worked shall you make them. O yan, hindi lang sa Ark of the Covenant. Pati yung mga kortina ng tabernakulo. May embroidered images ng cherubim. Skillfully worked art, religious art, sa loob ng pinakasagradong lugar sa Israel. Kung ang graven image sa Exodus 20 ay absolute ban sa lahat ng religious images, bakit ang tabernacle mismo ay puno ng religious images? Inutos pa ng Diyos. This is not a contradiction. Ito ay patunay na ang Exodus 20 ay hindi absolute ban sa images. Ito ay ban sa pagsamba sa images. Magkaiba yun. Pero teka, bago tayo magpatuloy sa verse 3, pansinin nyo ang pattern. Sa unang 2 verses pa lang, kitang-kita na ang Diyos mismo ang nag-utos ng paggawa ng relihiyosong imahe. Hindi lang basta inalaw ha, inutos niya. So kung sasabihin ng anti-Catholic na bawal ang kahit na anong religious image, sinasabing lang mas may alam pa sila kesa sa Diyos. Let that sink in. And now let's go to verse number 3. Numbers 21, 8 to 9. Ito ang isa sa the best verse sa subject na ito. And the Lord said to Moses, "Make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live." So Moses made a bronze serpent and set it on a pole. And if a serpent bit any man, he would look at the bronze serpent and live. Basahin ulit natin. Ang Diyos ang nag-utos kay Moses. Gumawa ka ng bronze serpent. At kapag tinignan ito ng mga tao, gagaling sila. May himala, may healing power. Connected sa isang physical object na inutos ng Diyos na gawin. At eto pa, ang bronze serpent na ito ay naging simbolo ng medicine. Nakikita nyo ito ngayon sa ospital at pharmacy. Yung staff with a serpent, doon nang galing yon. Ang point ko ay hindi porket may physical religious image
idolatry na. Dahil ang Diyos mismo ang gumamit ng physical image na yon para maghatid ng grasya. Alright, itong next 2 verses, hindi na sa panahon ni Moses. Pero bago yan, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na ito, libre lang naman ang pagpindot ng subscribe button down below. Marami pa tayong episodes na ginto na magpapaliwanag ng Catholic faith, kaya subscribe na. Like din and hit that notification bell. Alright? Verse 4. Solomon's temple sa 1 Kings 6:23-29. In the inner sanctuary, he made 2 cherubim of olive wood, each 10 cubits high. He carved all the walls of the house round about the carved figures of cherubim and palm trees and open flowers in the inner and outer rooms. Si Solomon, ang pinakamatalinong tao sa Biblia, ang nagtayo ng temple ng Diyos. At ano ang pinalaman niya sa loob? 2 malaking estatwa ng kerubin, 10 cubits, roughly 15 feet tall sa loob ng Holy of Holies. At hindi lang kerubin, palm trees, open flowers, carved figures. Lahat sa loob ng templo na itinayo para sa Diyos. Punta naman tayo sa verse 5. 1 Kings 7:25. The sea stood on 12 oxen, 3 facing north, 3 facing west, 3 facing south, and 3 facing east. 12 bronze oxen, statues, sa ilalim ng bronze sea, isang malaking planggana sa temple. Inutusan ng Diyos. Basahin mo ang 1 Chronicles 28:19. Si David mismo ang tumanggap ng plano para sa templo from the hand of the Lord. So ang conclusion, ang temple ng Diyos, ang pinakasagrado na lugar sa buong Israel, ay puno ng statues, carvings, at religious images. At ang Diyos ay nanahan dito. Kung ang pagkakaroon ng statwa sa simbahan ay kasalanan, bakit nanahan ang Diyos sa templo na puno ng estatwa? Verse 6, the actual commandment na babasahin natin ngayon in full context. Exodus 20:4-5. Basahin natin ang mismong verse na ginagamit nila laban sa atin. Pero this time, basahin natin ng buo sa tamang konteksto. You shall not make for yourself a graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. Notice the last part. You shall not bow down to them or serve them. Ang prohibition ay hindi sa paggawa ng image. Ang prohibition ay sa pagsasamba at paglilingkod sa imahe na parabang ito ay Diyos. Ang Hebrew word na ginamit dito ay pesel, na ang ibig sabihin ay graven image. At sa biblical context, ang pesel ay hindi lang basta estatwa. Ito ay sinasambang estatwa. Iba ang pesel sa ordinaryong sculpture. Ano ang proof? Nasa Bible din mismo. Yung bronze serpent sa Numbers, okay sana siya, pero nung sinimulang sambahin ng mga Israelites at pinangalanan pa, sa 2 Kings 18 verse 4, pinagiba na ito ni King Hezekiah. Pero teka. Baka sabihin nyo, ang kerubin, serpent, oxen, palm trees ay hindi naman mga Diyos. Pero bakit si Jesus na tinuturing nyong Diyos ay ginagawa nyo ng imahe? Hindi ba pinagbabawal iyon? Okay. Verse 7 na tayo. Deuteronomy 4:15-16, ang ultimate verse na magpapaliwanag ng lahat. Therefore, take good heed to yourselves, since you saw no form on the day that the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire. Beware lest you act corruptly by making a graven image for yourselves in the form of any figure. Basahin natin ulit ang key phrase. Since you saw no form, ito ang dahilan. Noong nagsalita ang Diyos sa Mount Horeb, wala silang nakitang anyo. Hindi nagpakita ang Diyos ng anyong tao, hayop, o kahit na ano. Boses lang. Kaya ang utos, huwag kayong gagawa ng imahen ng Diyos kasi hindi nyo pa siya nakikita. Pero, may nangyari. Many years later, ang Diyos na walang anyo noon sa Horeb, nagkatawang tao. John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us. Si Kristo
ang Diyos na hindi nakikita pero nakita na natin, nahawakan, nakasama, kumain kasama natin. So ngayon, may anyo na ang Diyos. Ang prohibition sa Deuteronomy ay hindi na absolute. Kasi ang dahilan kung bakit bawal, since you saw no form, ay hindi na totoo. Nakita na natin ang anyo ng Diyos, si Jesucristo. Kaya ang mga imahe ni Jesus, ang Santo Niño, ang Nazareno, hindi ito paglabag sa Deuteronomy verse 4. Dahil sa Deuteronomy verse 4, ang sabi ay huwag kang gagawa ng imahe ng Diyos dahil hindi mo pa siya nakikita. Pero nakita na natin siya, kaya pwede na natin siyang i-depict. At ito ang hindi naintindihan ng mga anti-Catholics. Ang utos ay contextual at ang konteksto ay nagbago nung nagkatawang tao na ang Diyos. Pero malamang kung INC ka, hindi ka naniniwala na Diyos si Jesus. Huwag mag-alala dahil may 7 verses tayo na nagsasabing Diyos na totoo si Kristo at mapapanood mo yan by clicking right here.